At nang malapit na ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus na malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May mga magulang na pag di sinunod ang kanilang utos ng kanilang mga anak, sila ay pinapalo at dahil dito nagsisisi ang anak sa hindi niya pagsunod. Maraming sermon na nakakabingi ang naririnig ng ilang mga anak sa kanilang mga magulang pag sila ay nagagalit. Kaya yung iba, umaalis, naglalayas at minsan nga ay nag-aasawa na lang para daw malayo sa sermon ng mga magulang. Nang si Kristo ay pinako sa krus at nararamdaman niya ang sakit, hapdi at uhaw, ano-ano kaya ang tumatakbo sa utak ni Kristo ng mga panahon na yaon? Natutuwa kaya siya kasi natupad na niya ang utos ng Diyos? Kaya nga siya nagkatawang tao para iligtas ang sangkatauhan? O hindi kaya siya nagalit sa Diyos kung bakit kailangan pa niyang mapako at maghirap para lang mailigtas ang sangkatauhan? Nagsisisi kaya si Kristo kung bakit pa niya sinunod ang utos ng Diyos at naisip na lang niya na sana ay pinagpatuloy na lang niya ang pamumuhay bilang tao at tinakwil na lang niya ang Diyos. Dahil kung ginawa niya ito, hindi pa niya ito mararanasan, ang hirap at pagmamalupit ng mga Hudyo. Ito ang mga tanong na naglalaro sa aking isipan. Minsan sa ating mga simbahan, hindi tayo nagiging bukas sa ganitong mga katanungan. Kasi mas nagiging sentro tayo na si Kristo ay natutuwa sa kanyang ginawa. At kailanman ay hindi nasisisi kasi ito nga ang nakatakda sa kanya. Ito nang umugat sa ating kamalayan. Nalilimutan natin si Kristo ay naging tao at ang pakiramdam ay katulad din ng ating pakiramdam. Ang tanong ko sa ating iglesia, paano kung hindi sinunod ni Kristo ang utos ng Diyos? Paano kung tumakas siya at nagpakalayo-layo? Magiging idolo pa kaya natin siya? Magugustuhan pa kaya natin siya? O tayo ba'y magagalit sa Kanya? May karapatan ba tayong magalit sa Kanya? May karapatan ba tayong husgahan siya? Kung siya din naman ay natatakot din para sa kanyang sarili. Sa simbahan natin, ilan ba ang takot sa pagbabago? Ilan ba ang ayaw sa pagbabago? Bakit ba may gusto din naman ito? Bakit ba may nahahati? Bakit may nagkakawatak-watak? Dahil ba ito sa mga tradisyon na paniniwala na nakaugat na sa ating sistema, sa simbahan kung kaya't mas nagiging Diyos sa ating sarili ang ating paniniwala? Nang si Kristo ay pinagkatuwaan ng mga Hudyo at pinainom ng suka, hindi kaya niya ito minura dahil sa kawalang hiyaan na ginawa nila. Tayong mga tao ay may limitasyon sa ating sarili. May limitasyon ang ating pagiging mabait, pagiging maunawain at pagiging pasensyoso. Pero pag ito ay umabot na sa punto na nauubos na tayo ay nag-iiba ng ugali at nag-iiba ang pakikitungo. Ano pa kaya si Kristo na dinadala ang sakit at naririnig pa ang pangungutya? Tingnan natin isa-isa ang bawat karakter ng taong nandoon. Una, mga Hudyo na minumura at nilalatigo si Kristo. Ginagawa ba nila ito dahil ito ay gusto nila? O sila ay nagpautusan lamang? Gaano kaya nila kagusto ang kanilang ginagawa? Pangalawa, yung mga taong pinagtatawanan si Kristo, ano kaya ang kanilang malaking rason kung bakit nila ito pinagtatawanan? Dahil ba ito ay naging kabayaran sa kanyang panggugulo sa kanilang lugar? O di kaya dahil sa kanyang sitwasyon na pinagkakatawaan lamang nila? O sila ba ay natatakot na malaman ang katotohanan na sila ay naging kaisa ni Kristo sa paniniwala? Pangatlo, yung mga taong umiiyak sa kanyang harapan, pinupunasan ang kanyang mga dugo. Bakit nila ito ginagawa? Dahil ba ay magkamag-anak sila, naawa sila, o para lang sabihin na mabait sila? Kaya ko ito na nasabi ay gusto ko lang din tanungin sa ating sarili kung saan tayo sa mga karakter na iyan at gaano tayo katotoo sa ating mga sarili. Sa pagpasok natin sa simbahan tuwing linggo, gaano tayo katotoo sa ating pananampalataya sa Diyos? Gaano katotoo ang ating pakikitungo sa ating kapwa? Nagsisimba lang ba tayo dahil gusto mo lang ipakita kung ano ang bago sa'yo na gamit? Nasubukan na ba nating pag-usapan sa simbahan ang mga kapatid nating mga katutubo
na pinapalaya sa kanilang sariling lupa, mga LGBTQI na patuloy na nakakatanggap ng diskriminasyon at mga kababaihan at kabataan na patuloy ding nakakaranas ng panghaharas. Ito ang gusto ng Diyos na bigyan natin din ng pansin. Pero gaano ba tayo kahanda sa ganitong pag-uusap? May panahon ba tayo? Bakit kaya nasabi na si Kristo na siya ay iniwan ng Diyos? Totoo kaya siya talaga ay iniwan ng Diyos? Saan makikita ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang sitwasyon? Tayo ba? Paano natin nakita ang pagmamahal ng Diyos sa gitna ng kalamidad sa ating buhay? Nangiiwan ba talaga ang Diyos? Nais kong tayo ay magbalik sa ating nakaraan, mga pagsubok na ating kinaya at nilampasan. At sana sa ating kakaharapin, tayo ay maging mas matibay pa at maging bukas sa pagbabago, hindi man sa madalian, kundi maging critical din ang ating pag-iisip nito. Sa aking maikling sermon, ako ay nagbigay ng mga katanungan na atin nang narinig o yung iba ay hindi pa nababatid. Gusto kong tanungin nyo ang inyong sarili kung saan na ba nating nasukat ang ating paniniwala dahil sa pagkapako ni Kristo sa cross ay hindi lang sa pagsagip sa mga kasalanan, kundi ito din sana ay magbukas ng daan ng pagbabago sa ating iglesia. Pagbabago na sana hindi lang sa loob ng simbahan ang ating tinitingnan at sarili lamang natin, kundi ang nasa labas din nito, ang tunay na nararamdaman at ang tunay na sitwasyon nito. Amen.